Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na nagpapaulan sa bansa ang malakas na southwest monsoon. Ito ay dahil sa impluensya ng mga sistemang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron tayong tatlong bagyo na minomonitor sa labas ng PAR. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang southwest monsoon ang pangunahing weather system na nakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy ang pagpasok ng hanging may dalang maraming moisture mula sa timog kanluran, kaya mas maulan ang malaking bahagi ng bansa, lalo na ang mga lugar na nasa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, at mga probinsyang sensitibo sa monsoon rains. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ang Typhoon Dolphin. Ang sentro nito ay nasa 825 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness na umaabot hanggang 185 kilometers per hour, at kumikilos west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kasabay nito, may isa ring tropical depression sa malayong silangan, nasa layong 3,055 kilometers east of extreme northern Luzon, na may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour, gustiness na hanggang 55 kilometers per hour, at kumikilos eastward sa bilis na 50 kilometers per hour. Kahit ang mga sistemang ito ay nasa labas pa o malayo sa mismong kalupaan ng Pilipinas, mahalaga ang kanilang papel sa kasalukuyang panahon. Si Typhoon Dolphin, kahit hindi inaasahang direktang dadaan sa bansa, ay patuloy na nagpapalakas sa southwest monsoon. Kapag lumalakas ang ganitong daloy ng hangin, mas maraming moisture ang nahihila papasok sa kanlurang bahagi ng bansa, kaya mas lumalawak ang sakop ng pag-ulan. Ang bagong nabuong bagyo sa silangan at ang isa pang system na may mataas na chance na ma-develop ay bahagi rin ng mas aktibong pattern sa paligid ng bansa. Ibig sabihin, kahit hindi lahat ng mga sistemang ito ay direktang tatama sa Pilipinas, malaki pa rin ang indirect effect nila dahil pinalalakas nila ang southwest monsoon na siyang pangunahing dahilan ng maulang panahon ngayon. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil dito mas malinaw kung aling mga lugar ang posibleng makaranas ng mas mabigat na ulan sa mga susunod na araw. Ngayong araw, August 9, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ito ang mga lugar na may mas mataas na rainfall range, kaya mas malaking posibilidad ng flash floods at landslides ang dapat bantayan. Kapag ang ganitong dami ng ulan ay bumagsak sa loob ng maraming oras, pwedeng mabilis tumaas ang tubig sa mga ilog, mapuno ang mga drainage, at magdulot ng pagbaha sa mga mabababang komunidad. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, at Antique. Kahit mas mababa ito kaysa sa 100 to 200 millimeters na rainfall range, hindi pa rin ito dapat maliitin. Sa mga urban areas gaya ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, at Rizal, sapat ang 50 to 100 millimeters na ulan para magdulot ng localized flooding kapag bumuhos ito sa loob ng maikling panahon. Sa mga lugar naman na may kabundukan, gaya ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, at Benguet, mas kailangang bantayan ang landslide risk lalo na kung basa na ang lupa mula sa mga naunang pag-ulan. Pagdating ng bukas, August 10, magpapatuloy pa rin ang banta ng mabigat na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, ilan sa mga lugar na unang tatamaan ng mabigat na ulan ay mananatili pa rin sa mas mataas na rainfall range sa susunod na period.
Dito pumapasok ang mas seryosong epekto ng accumulated rainfall. Kapag dalawang magkasunod na period na nakatatanggap ng mabigat na ulan ang isang lugar, mas mabilis nang tumataas ang tubig, mas humihina ang kapit ng lupa, at mas nagiging sensitibo ang mga slope at daluyan ng tubig. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Sa mga lalawigang ito, maaaring magkaroon ng pabalik-balik na ulan na hindi laging tuloy-tuloy pero pwedeng maging sapat para magdulot ng abala sa biyahe at pang-araw-araw na gawain. Sa Metro Manila, ang ganitong klase ng pag-ulan ay maaaring magpabagal ng trapiko at magpataas ng tubig sa mga kilalang low-lying roads. Sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan, kailangang bantayan ang mga mabababang lugar at mga ilog na mabilis tumaas kapag sunod-sunod ang buhos. Sa Tuesday, August 11, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Zambales at Bataan. Sa mga lugar na ito, ang patuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw ay maaaring magdulot ng mas mataas na banta ng pagbaha at landslides. Sa Zambales, mahalaga ang pagbabantay sa mga lugar na nasa paanan ng kabundukan at sa mga baybaying komunidad. Sa Bataan, kailangan ding bantayan ang mga mabababang barangay, mga daang malapit sa bundok at mga lugar na karaniwang naaapektuhan kapag malakas ang buhos mula sa southwest monsoon. Kapag matagal nang basa ang lupa at may panibagong malakas na ulan, mas mabilis nang lumalala ang epekto. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at Antique. Ibig sabihin, kahit unti-unting lumilipat ang pinakamabigat na rainfall area, may malawak pa ring bahagi ng Luzon at Visayas na makatatanggap ng moderate to heavy rainfall. Sa Benguet at Ilocos Sur, ang paulit-ulit na pag-ulan ay patuloy na magpapataas ng landslide risk. Sa Cavite at Batangas, posibleng makaapekto ang buhos sa mga kalsadang mababa, mga lugar na malapit sa baybayin at mga komunidad na sensitibo sa water buildup. Sa Antique at Occidental Mindoro, ang epekto ng southwest monsoon ay maaaring magdala ng pabalik-balik na pag-ulan na pwedeng makaapekto sa biyahe at kabuhayan. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Sa mga lugar na gaya ng Benguet, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, at mga matataas na bahagi ng Zambales at Bataan, pwedeng mas malakas ang aktual na naipong ulan dahil sa terrain. Dahil sa significant antecedent rainfall o iyong mga naunang pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang panibagong buhos. Kapag basa na ang lupa, mas madaling mangyari ang landslide at ngayon naman tingnan natin ang forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, inaasahan ang monsoon rains dulot ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito mas tuloy-tuloy at mas malawak ang posibilidad ng pag-ulan kumpara sa karaniwang isolated thunderstorms. Ang mga buhos ay maaaring umabot sa moderate to heavy to intense rains, kaya mataas ang banta ng flash floods at landslides. Para sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique, inaasahan ang occasional rains dulot pa rin ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi laging pare-pareho ang bagsak sa buong araw. May mga oras na maaaring humina o tumila ang ulan, pero pwede rin itong bumalik kapag may panibagong rain band na pumasok. Sa mga lugar na ito, ang posibleng epekto ay flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ni Typhoon Dolphin. Kahit nasa labas pa ng PAR ang sentro ng bagyo, may bahagi ng kaniyang trough na nakaaapekto sa dulong hilaga ng bansa.
Sa mga islang ito, mabilis magbago ang lagay ng panahon dahil lantad ang mga lugar sa bukas na dagat at sa galaw ng hangin sa paligid ng tropical cyclone. Ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdala ng moderate to at times heavy rains, kaya may posibilidad pa rin ng flash floods o landslides sa mga sensitibong bahagi. Bukod sa ulan, kailangang bigyang pansin ang kondisyon ng dagat dahil ang mga isla ay mas madaling maapektuhan ng mas malakas na hangin at mas mataas na alon. Para naman sa Zamboanga Peninsula, rest of Luzon, rest of Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, mas malawak pa rin ang epekto ng monsoon flow, hindi lamang sa mga lugar na nasa pinakamataas na rainfall outlook. Sa mga nabanggit na bahagi, may posibilidad ng moderate to at times heavy rains, lalo na kapag may aktibong thunderstorm. Sa Zamboanga Peninsula at mga bahagi ng Northern Mindanao, ang ulan ay maaaring hindi kasing lawak ng sa Western Luzon, pero maaari pa ring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at landslides sa mga sensitibong terrain. Sa rest of Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Mas hiwa-hiwalay ang pag-ulan dito kumpara sa mga lugar na direktang apektado ng southwest monsoon. Maaaring maging mainit o bahagyang maaliwalas sa ilang bahagi ng araw, pero kapag naging mas unstable ang atmosfera, pwedeng mabilis mabuo ang thunderstorm clouds. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon ay inaasahan ang strong to gale na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay rough to very rough na may taas ng alon mula 2.6 hanggang 4.5 meters. Ito ang pinakamapanganib na sea condition sa kasalukuyang outlook. Sa Batanes, Babuyan Islands at iba pang baybaying bahagi ng extreme northern Luzon, maaaring maging mahirap at delikado ang paglalayag, lalo na para sa maliliit na bangka. Ang kombinasyon ng malakas na hangin, mataas na alon, at pag-ulang kaugnay ng trough ni Dolphin ay maaaring magdulot ng mas mababang visibility at biglaang pagbabago ng kondisyon sa dagat. Sa rest of Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.5 meters. Ibig sabihin, sa maraming baybaying bahagi ng Luzon, lalo na sa western side, mas ramdam ang aktibong southwest monsoon. Sa Ilocos, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at iba pang coastal areas, maaaring maging mas maalon ang dagat. Kahit hindi kasing taas ng alon sa extreme northern Luzon, sapat pa rin ang 1.5 hanggang 3.5 meters para maging mahirap ang paglalayag sa maliliit na sasakyang pandagat. Kapag may kasabay na thunderstorm, maaari pang pansamantalang lumala ang aktuwal na kondisyon ng dagat. Sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay moderate to strong mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.0 meters. Ibig sabihin, hindi lamang Luzon ang may mas alon na kondisyon. Sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa mga baybayin na nakaharap sa direksyon ng hangin mula south to southwest, maaari ring maging mas mahirap ang biyahe sa dagat. Ang pinakamahalagang punto ngayon ay kahit hindi direktang dadaan si Typhoon Dolphin sa Pilipinas, malaki ang indirect effect nito sa bansa. Dahil sa kanyang lakas at posisyon, pinapalakas nito ang southwest monsoon. Kasabay nito, may bagong nabuong tropical depression sa silangan at may isa pang system na mataas ang chance na ma-develop. Ang mga sistemang ito ay malayo pa, pero may epekto sa pattern ng hangin sa paligid ng bansa. Kapag mas malakas ang southwest monsoon, mas tumataas ang posibilidad ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na ulan sa mga lugar na nasa western section ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, at mga lugar na kabilang sa rainfall outlook. Sa kasalukuyang datos, posibleng magtagal pa ang southwest monsoon hanggang early next week. Ibig sabihin, patuloy pa ring mararanasan ang masungit at maulang panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa mga lugar na paulit-ulit na lumalabas sa heavy rainfall outlook gaya ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Pangasinan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Antique. Hindi naman ibig sabihin nito na bawat oras ay malakas ang ulan sa lahat ng lugar. Mas tama itong tingnan bilang isang weather pattern na may mga pahinga sa pagitan ng buhos, pero may mga period na pwedeng lumakas ang ulan at magdulot ng epekto sa mga sensitibong lugar.